Kamusta? Mabuti? For today's video. For today's video, ito na yung last part ng kwento sa mga naging kaganapan sa aking day off. Tuwang-tuwa nga si Nilush nung dumating ako at hanggang sa kusina nga ay sunod sa akin. Pati nga sa aking suot na tsinelas na galing sa aking ate ay tuwang-tuwa din siya at ang sabi ko nga ay kung gusto din niya ay ayaw naman daw niya. Ganon nga si Nilush sa akin kapag may mga bagay ako na first time lamang niyang makita sa akin ay natutuwa siya. Nagkukwentuhan nga kami dyan at yan si Abigail ang pansamantalang nag-alaga kina Lola habang nasa day off ako. Binibiro ko nga dyan si Nilush at ang sabi ko si Abigail na lamang ang mag-aalaga sa kanila ni Lola. At ako naman ang papalit dun sa trabaho ni Abigail ay ayaw na nga ni Nilush na pumayag na papalitan ako. Boy ti babu da shili. Laklip ayo leket babu da sila. Abigail bay laklip po ti patratsa. Lama Johan. Pagkatapos ng aming kwentuhan ay tinawag kami ni Lola at tinanong sa akin ni Lola kung magkano daw ang kanyang ibibigay na bayad kay Abigail. Ang sabi ko ay 500 shekel at nagtaka nga si Lola at ang sabi niya ay akala niya ay 300 shekel lamang. Matagal na nga panahon yung sinasabi ni Lola na 300 shekel at ngayon nga ang singila ng mga reliever ay nasa 500 na. Na ang katumbas ay nasa mahigit 8,000 pesos sa pera natin sa Pinas. O diba isang araw lamang ay nagkaroon na agad ng extra income na mahigit 8,000 pesos. Sabi ko nga kay Lola ay okay lamang yon at hindi naman ako laging lumalabas. At ayun nga't inabot ng 1 taon at 5 buwan bago ulit ako makapag-day off ng 1 buong araw. At dahil ayaw din ni Lola na lagi ako nagde-day off ay bumabawi na lamang ako kapag nagbabakasyon sa Pinas. Diyan nga ikwentuhan muna kami bago umalis si Abigail. Pag alis niya ay pupunta naman siya sa Tel Aviv at binibiro ko nga si Nilush at ang sabi ko'y sumama na. Ay ayaw niya daw kaya ang sabi ko ay ako na lamang ang sasama ay ayaw niya din daw at wag daw akong sasama. Kahit ilang relievers pa nga pumalit sa akin ay hindi ako ipagpapalit ni Nilush. Mabait si Abigail at gusto nga din ni Nilush at pinababalik nga ulit kapag nag-day off ako ay siya daw ulit papalit sa akin. Ay nga't nagpaalam na din si Abigail at bago nga umalis ay binalik niya sa akin yung susi ng kusina. Kahit bago pa nga lamang dito sa amin si Abigail ay kapalagayan na din namin siya ng loob. Buti na nga lamang at siya din na nakuha kong reliever bukod sa malapit lamang siya dito sa amin ay hindi niya din kailangan na magmadali para bumalik sa trabaho. Dahil ang day off niya ay araw ng Biyernes ng hapon hanggang Linggo ng umaga. Ay nga't ang magpaalam si Abigail ay nakayakap din sa akin si Nilush at kung makayakap nga ay daig pa na aalis din ako. At syempre maraming salamat sa aking nakuha na reliever na si Abigail na pansamantalang nag-alaga kina Lola habang wala ako. May nagtanong nga kung paano ko daw nakuha na reliever si Abigail. Dito sa Israel meron kaming group ng mga caregivers kung saan pwede kaming mag-post. Kung saan pwede kaming maghanap ng available na reliever kung sa anong araw namin gusto na mag-day off. Ay nga't pinagmerienda ko na din si Lola at Nilush ng aking pasalubong na egg pie. Tig-isang malaking slice nga sila ni Lola pero isa lamang muna ang aking ibinigay at tig-kalahati muna sila ni Lola. Bilin nga sa akin ni Lola na wag ko daw bibigyan ng madami at itago ko daw yung isang slice. Dahil food is life si Nilush kaya happy tummy na naman ang person for today's video. At habang kumakain si Nilush ay shoutout time na muna tayo ng kauntian. Shoutout po sa kaibigan ni Abigail na si Grace Valdez. Shoutout po kay Kuloso mula sa kanyang asawa na si Mario Pitogo ng Santo Tomas, Batangas. Shoutout po kay Jer Sonia. Shoutout po kay Maria Cristina Panganiba ng Mandaluyong City. Shoutout po kay Maria Jessica Estueta ng Pagbilao, Quezon. Shoutout po kay Diana Cortez ng Pampanga. Shoutout po kay Giancarlo Claro Sunga. Shoutout po kay Mayeng Sutalbo ng San Pablo, Laguna. At big shoutout po kay Princess Hidalgo ng Candelaria, Quezon. Maraming po salamat sa inyong suporta at laging panonood. Mag-ingat po kayo palagi. At balik na ulit tayo dito sa ating kwento ng biglang nangatok sa pintuan yung aming kapitbahay na si Aling Esther. At hindi na nga nagpaawat at nagdiretso na din hanggang sa kwarto ni Lola. May tumutulo daw kasi sa boiler sa mismong tangke ng heater dito sa bahay na dude ang tawag nila. Si Aling Esther nga din ang pinagkwento ko kay Lola kung ano ang nangyari para mas maintindihan ni Lola. Si Aling Esther ang aming pambansang marites dito sa aming buong building dahil halos lahat siya ang nakakaalam ng mga nangyayari dito. Pero mabait naman niya si Aling Esther at siya din ang tagapagkwento kay Lola. Ay nga't isinama niya ako sa labas at itinuro sa akin kung saan mismo yung may natulo. Hindi pa nga ako nakakapahinga ng mga oras na yan at isipin na agad yung bumungad sa akin. At iniisip ko din si Lola dahil nai-stress din siya kapag may mga nangyayaring ganan dito sa bahay. Pero buti na nga lamang din at nandito na ako sa bahay nang mangyari yan. At malaking problema nga yan dahil araw yan ng Sabado at walang mag-aayos dahil araw ng pahinga dito sa Israel. Malakas nga ang tulo ng tubig at doon siya mismo tumutulo sa may gitna. Hindi nga namin alam kung anong gagawin dahil kahit patayin pa ang metro ng tubig ay diretso pa din ang tagas niyan. Ay nga't pati si Aling Esther ay na-stress na at baka daw bumaha din sa amin. Ay siya hanggang dito lamang ating kwento for today's video at abangan ang susunod na kwento. Thank you for watching and please subscribe to my YouTube channel. Please follow and share. Salamat!